So, welcome mga sir, mga lods. So, ngayon, may babahagya naman tayong konting kaalaman tungkol pa rin ito sa ating mga motorsiklo. So, itong kaalaman na ituturo natin ngayon is sa mga gustong magratratan sa daan, gustong magka-motorize sa daan. So, ito, ibabahagi ko lang yung mga experience at yung mga nalalaman ko na pwedeng maging dahilan ng pagiging malakas ng ating motor, or magiging dahilan lalakas yung hatak ng ating mga motorsiklo. So yun, bago ko simulan yung video na to, so kung bago ka pa lang sa aking channel, so please subscribe. Click mo na din yung notification bell sa tabi niya. Ang sa ganun maging update ka sa mga bagong videos na upload pa natin. At i-like and share mo na din yung video natin. Then mag-comment ka na din dyan sa comment section sa baba. So ayun nga mga sir, mga lods. So bali may previous video na ako nito patungkol sa sprocket combination. So gusto ko lang ipakita ng maayos kasi doon sa nauna kong video medyo ano lang doon. So ngayon hindi ko masyadong explain doon. So ngayon ipakita ko sa inyo. Ito po ay disclaimer lang po Ito po ay base lang sa aking experience at sa aking nalalaman sa tagal ko nang nag-aayos ng motor, or sa tagal ko na ding nagte-test drive ng mga ganitong klaseng combination na sprocket. So ayun nga mga sir, mga lods, para di na humaba yung video natin, simulan na natin yung topic na to. So ayun, ito na sinabi ko kanina sa previous video ko, itinuro ko to. So madaming may mga nagko-comment, nagtatanong yung motor ko ganito, yung motor ko ganito, ano yung magandang ano yung magandang ano. So ngayon, ito na yung mga sagot sa katanungan ninyo. Sana panoorin nyo hanggang sa dulo ng sana maintindihan nyo at malaman nyo kung ano ba talaga yung tamang sprocket combination sa inyong mga motor. So ayan mga sir, mga lods, mga pops, may ginawa akong kumbaga visual. So bali dalawa kasi yan lang yung mga most common na ginagamit ko. So talagang sinabi ko, experience ko yan. So yan lang yung ginagamit kong combi. Yung 14 sa engine at saka yung 15. This, yung mga nasa likod naman yan, nagamit ko yan lahat ng isinulat ko dyan. So isa naman na natin yung mga ratio nya. At yung result, ako na din yung gumawa niyan. Wala akong ginaya dyan. Ako yung gumawa mismo niyan base sa experience ko. At nirecommend ko na din kung saan gagamitin yung mga ganitong klaseng sprocket combi. So ngayon, unahin natin, diyan muna tayo sa bandang itaas. So ito mga sir, yan. So ibig sabihin nito, front at saka rear. So engine sprocket, rear sprocket, and ratio nya. So unahin natin yung combination na 1438. So 1438. So yung 1438 mga sir, mga lods, makikita mo yung combination na to sa mga XRM 125 or Wave 125. So yung combination na yan mostly sa ganyang CC 125. So 1438 stock combination ng XRM 125 at saka Wave 125cc. So yung ratio niyan is 2.71. 2.71. So ano ba yung ratio mga sir, mga lods? Yung ratio, ito yung nagiging basehan natin kung ilang ikot ba yung engine sprocket natin sa harap bago niya maiikot yung buong sprocket sa likod. So yun, ganun yung sinasabi to. So kumbaga sa 1438 na combination, bale dalawang ikot yung engine sprocket at saka
70 plus ganyan bago niya maiikot yung buong rear sprocket. So yan. So yung ganyang combination mga sir, mga lods, yung ganitong ratio, magre-resulta siya ng more torque. So ibig sabihin malakas yung hatak nito. Malakas yung hatak, ibig sabihin mabibrate ito masyado. Mabibrate siya lalo na kapag ito ay kinabit nyo sa mga mababang cc tulad ng 100 or 110 cc. So kapag kinabit nyo ganitong combination, talagang mabibrate yung motor ninyo tapos mahina yung speed. Ibig sabihin wala siyang dulo, wala siyang lakas, na wala siyang top speed. Malakas lang siyang magdala ng mabibigat pero wala siyang speed. Hindi siya malakas kung gagamitin mo sa mga kamote or waswasan. So yan yung unang combination. So sa pangalawa ng mga sir, mga lods is yung 1437. 1437, yan, ito yung combination na to. Makikita nyo to sa XRM, yung XRM RS125, yung Road Sport 125. So ito yung combination ng sprocket nila. So kaya medyo yung ganyang motor ay medyo may kalakasan. So yung ratio niyan is 2.64. So ibig sabihin dalawang beses umiikot yung engine sprocket sa harap at 64 something sa kanya may ikot yung buong sprocket sa likod. So yung resulta niya is malakas pa rin yung torque. Kung sakaling ikakabit mo to sa mga mababang cc, malakas pa rin yung torque, mabibrate pa rin. Pero may speed na siya, may konti na siyang lakas. So maya-maya lang ipapakita ko rin sa inyo yung magiging epekto nito sa lakas at sa oras. So yun, para madali nyo maintindihan mga sir, mga lods. So intindihin nyo mabuti yung nakasulat. So yan. Sunod naman yung 1436. So yung 1436 mga sir, mga lods, mostly makikita nyo yung combination na to sa mga Wave 100 or mga 100cc. So mostly yung Wave 100, ganito yung stock combination ng sprocket nila. So yung ratio niya is 2.57. So ibig sabihin dalawang beses iikot yung engine sprocket sa harap at kalahati sa kanya may ikot yung buong sprocket sa likod. So yung ganitong combination sir, mga lods, may konti siyang hatak. So ibig sabihin di na masyadong mabibrate. Konti na lang yung hatak niya at konti na lang din yung vibrate niya, tapos magkakaroon na siya ng konting lakas. So ibig sabihin dito malakas na siya, dito mas madadagdagan ng konti yung lakas niya. So yun. So ngayon naman dako tayo dito sa 1435. So itong kombinasyon na to mga sir, mga lods, makikita nyo to ngayon sa mga motor na Wave CL110 or Wave 110R. Yan, yung mga bagong labas na motor ngayon, yung mga Honda 110, yung CL, at saka yung bagong 110 Wave R 110. So yung kombinasyon niya is 1435. So yan yung ratio niya, dalawang ikot yung engine sa sprocket sa harap at kalahati niya iikot na din yung sa likod. So yung magiging resulta niyan is kung dito may hatak pa siya, may vibrate pa siya, dito konting-konti na lang yung torque, konting-konti na lang yung hatak niya, konting-konti na lang din yung vibrate niya. Tapos magkakaroon na siya ng maraming lakas. Ibig sabihin lalakas siya kesa sa 36. Mas malakas na siya kesa sa 36. So yan. So sunod naman mga sir, mga lods is 1434. So yung 1434 mga sir, mga lods, nakikita nyo to. Ito ay stock combination ng XRM 110, which is wala na ngayon. Wala nang bagong edition or bagong labas na XRM 110. So XRM 110 is stock combination 1434. Yung ratio niya is 2.42. So ibig sabihin dalawang ikot at 4 or 4 something sa kanya may ikot yung buong sprocket sa likod. So ngayon yung sprocket combination na yan is may konti pa rin, konti na lang na hatak at konting vibrate pero napaka high speed niya, napakalakas niya. Meron siyang top. Itong 1435 may top din siya at itong 1434 may top din siya. So ngayon dako naman tayo dito, na-explain na natin yung 14, so dako naman tayo dito sa 15. So itong 15 mga sir, mga lods, nagamit ko din to.
So yung 15, so simulan natin dito sa 1538. So yung 1538 mga sir, mga lods, yung 1538, kung nakikita nyo, yung ratio niya is 2.53. Halos magkapareho lang sa 1436 at 1435. Lumaki lang yung engine sprocket sa harap. Malayo yung pinagkaiba niya sa 1438 na 2.71 at 1538 na 2.53. So yung resulta nito mga sir, mga lods, is konti yung torque. Ibig sabihin di siya masyadong mabibrate at meron siyang konting lakas. Ibig sabihin may kalakasan na siya at hindi siya masyadong mabibrate at may konti siyang hatak. Tapos sunod na mga sir, mga lods, yung 1537. So 1537, yung ratio niya is 2.46. Halos magkapareho ng 1434, 2.42. So yung resulta nito mga sir, mga lods, same lang dito sa taas sa 1538. May konting hatak, may konting vibrate, pero may kabilisan na din. May kabilisan na din siya. Dito konti lang yung binilis, dito medyo may bilis na siya. Medyo may ibibilis siya kaysa sa 1538. Sunod na mga sir, mga lods, yung 1536. So 1536, ito yung ginagamit ko. Dito ako nag-i-stay. Kahit stock yung motor ko, dito ako nag-i-stay sa 1536 kasi gusto ko yung combination natin kasi masyado siyang may dinadagdag talaga siyang lakas sa aking motor. So pa yung motor ko naman is wave 100 lang, no loaded, hindi pa siya loaded. So yung combination nito is 2.4. So mas malakas siya konti, mas maliit siya konti sa 1434. So 1536 2.4 yung ratio niya. So ito, nilagay ko dito mga sir, mga lods, equal torque, equal speed. So ibig sabihin, yung torque at saka yung speed niya talagang sakto lang para sa kanya. Sakto lang yung hatak niya para ibigay niya yung tamang speed na kailangan ng bawat gear. So tama yung binibigay niyang torque para mabigyan din ng tamang speed yung bawat gear. So ito, kaya dito ako nag-stay sa combination na to. Yun base sa aking experience mga sir, mga lods. So sunod naman yung 1535. So 1535 yung ratio niya is 2.33. So dalawang ikot sa harap at konti na lang, tatlo na lang, ganyan, matatapos niya na yung isang buong ikot ng sprocket sa likod. So yung combination na to, yung resulta niya mga sir, konti na lang talaga. Konti na lang yung torque, konti na lang. Kung halimbawa bigla mo siyang pipigain, may konti pa siyang hatak, medyo tatalon pa yung motor mo, pero malakas na siya. Malakas na siya, may top speed na siya, malakas na siya. Then last mga sir, mga lods, yung 1534. So 1534, most ito ginagamit to sa mga race or sa mga loaded na motor. Kailangan kapag loaded yung motor mo, mas maganda itong gamitin. Kasi kayang-kaya niya na yung motor. Kayang-kaya niya nang ikutin yung ganitong sprocket. So 1534, ang ratio niya is napakababa na, 2.26 na lang. Halos dalawa na lang ikot. Maiikot niya na yung buong sprocket sa likod. So yung resulta nito, wala na siyang torque. Ibig sabihin, wala siyang hatak. Wala siyang vibrate. Pero napakalakas. Speed talaga siya. Lakas ng dulo niya. Kung halimbawa naiiwan ka sa simula, pero pag dumulo naman halos mahabol mo siya. Or hindi mo lang siya mahabol, malalampasan mo pa kung may kinakarera ka. So ngayon, after ng mga resulta, yan nakikita nyo sir, mga lods. So may sinat ako itong recommended. So recommended. So ako din yung gumawa niyan mga sir, mga lods, base lang yan sa aking experience. So sa mga gustong mag-sprocket combination ng ganyan, itong sa taas, 1438. So para sa akin, recommended tong gamitin sa mga uphill. Yung mga madaming paakyat or downhill. Bakit ko nilagay downhill? Baka sakaling wala kayong brake, so malakas yung vibrate nito, malakas yung hatak niya, so magiging engine brake nyo na yung first gear ninyo. Kaya nilagay ko yung downhill. Magiging engine brake na siya. Then, sunod naman yung 1437 mga sir. Ganon din ginawa ko. Uphill, downhill. Recommended ko siya para sa mga ganon. Tapos yung 1436 naman, recommended siya kung may mga konti lang yung paakyat niya o hindi naman masyadong mataas yung akyatan, so pwede na yung 1436. Then yung 1435 naman mga sir, mga lods,
i-recommend ko siya kung highway. Ibig sabihin, yung ibig kong sabing highway dito is kapag yung daan is patag lamang. Wala siyang paakyat. Puro patag tapos mahabang daan. So recommended ko itong mga ganitong sprocket. At yung 1434, same din sila. Recommended ko sa mga highway na daan lang, yung patag na daan. Pero hindi naman ibig sabihin kahit patag is magkakarga ka na ng mabibigat. So pag ganitong combination, kinargahan mo ng mabigat, hindi pwede kasi manghihina yung motor mo, walang lakas. Yung ginawa kong dito, yung sinulat ko dito, recommended ko dito, ito ay single lang isang tao lang yung sakay nito. Isang tao lang. Yung dito naman sa taas, kahit may sakay siya, okay lang yan, walang problema. Pero itong sa mga naka-speed or mga nasa highway na, recommend ko lang to na gamitin nyo kapag kayo ay mag-isa lamang. Pero kung palagi kayo may angkas, mas maganda gamitin yung 1436. Pwede na yan. Tapos sunod naman mga sir mga lods, dito yung sa baba. So recommended ko naman itong gamitin yung 1538. Yung may konting paakyat nang sa hindi mahirapan yung motor natin kung sa akyatan na. Kung may konting akyat or may konting bundok-bundok ganyan. Then yung sunod naman yung 1537. Nire-recommend ko siya sa highway. So ito pwede ninang yung natirang mga combination dyan, pwede na natin i-recommend ko sa inyo, pwede na gamitin sa highway. Pero yung dito, tatlo sa baba or itong dalawa lang, kasi itong sa gitna, yung 1536, kahit ito may angkas ka, same pa rin, ganun pa rin yung takbo niya, hindi pa rin nagbabago. Dito tulad nung 1535 at saka 1534, kapag may angkas ka na sa likod, medyo hihina yung takbo ng motor mo. So, re-recommend ko lang yung ganitong combination kapag ikaw ay mag-isa lamang, wala kang kasama or wala kang angkas. So, ayan mga sir, mga lods. Sana naintindihan nyo yung combination na to, yung video na to, patungkol sa mga patungkol sa mga sprocket combination natin sa ating mga motor. So, kung yung hanap mo is yung hatak, so nandyan na yung sagot sa tanong mo. Kung hanap mo naman yung speed, nandyan na din yung sagot sa tanong mo. Or kung hanap mo naman yung parehong hatak at parehong speed, so nandyan na din yung sagot sa harap mo or nandyan na din yung sagot na isulat na natin. So, yun mga sir mga lods. So, hanggang dito na lang yung video natin. Try kong gawan ng video patungkol doon sa effect nito, yung mga itong combination effect niya sa oras at saka sa speed. So, yun, abang-abang na lang. So, maraming salamat.